Makakasama ho natin sa umagang pong ito, Executive Director ng Independent Commission for Infrastructure, si Attorney Brian Keith Osaka. Nasa linya na natin. Okay. Attorney Osaka, good morning po sa inyo, sir. Si Orly Trinidad po ito ulit sa Radyo na TV pa. Attorney, good morning po sa inyo. Good morning po, Sir Orly. Good morning po sa nakikinig ng iyong programa. May dalawang punto lang siguro akong gusto itanong sa inyo. Yung iba siguro, i-reserve po na lang sa susunod na pagkakataon, attorney. Una, may nakikita ho ba tayong magandang development sa mga kaso na kasampa ho sa Sandigan Bayan bago matapos ang linggong ito, Attorney Osaka? Ang development po with regard to Sandigan Bayan, sila po kasi magdidesisyon yan, no? As far as the filing of the Ombudsman is concerned. But definitely po, the fact that it was filed, there should be a substantial basis for as far as the filings of the Ombudsman. And hopefully po maka-action pong Sandigan Bayan after the review of the complaint. Kasi mula nung Lunes, talaga marami sa ating mga kababayan umaasa sana ngayong bago matapos ang linggong ito, meron silang marinig na warrant of arrest. Pero sabi nyo nga, depende sa Sandigan Bayan. Pero mukhang ito naman pinag-aaralang maigi talaga ng ating mga maestrado o mga hukom sa Sandigan Bayan. Ito po, attorney. Of course po, kasi po nasa judiciary po yan. Talaga pong pag-aaralan ng mga korte natin yan bago po sila mag-issue ng warrant. But I cannot speak for them po, no? I can only speak po for the procedure siguro. Alam ko po, meron po silang ginagawang pagsuri muna talaga dyan bago nila i-file ang kanilang warrant against those na nasampahan ng kaso. Yan ang ICI, yan din naman ang gusto. Sana mabilis na makapagpalabas ng warrant of arrest dahil kayo ba interesado rin ng ICI na maimbestigahan in person si dating Congressman Saldico, attorney? Of course po, in fact po, na-imbita na po namin sa several times, no? Para po dumalo sa ICI at para magpaliwanag para sa amin. Unfortunately po, hindi namin maserve ang kanyang subpoena for obvious reasons dahil wala po siya dito sa bansa. So magandang paraan sana kung makakancel ang kanyang passport at makababalik siya ng bansa. Maari po yun. Maari pong proseso rin pong pwedeng gawin. Okay. Regarding dun sa kanyang naging video, ang ICI nakaschedule na ho ba, nakakalendaryo na kung paano ho iimbestigahan yung kanyang mga naging pagbubunyag sa kanyang controversial na social account na video? Ay ano po yan, pag-uusapan po ng commission yan, moving forward how to investigate the anomalous flood control projects po, no? Kasama po yung sinusuri o pinag-aaralan ng commission kung sino-sino po mga pwedeng maimbita na maging resource person. So, in this particular case po, gaya nga po nung sinabi ko, yung kanya pong statement yan, kung sa kanya nga po yan, video po kasi yan na-explain ko na po na this has to be verified po. Either verified yung kanyang, i-verify yung mismong video or i-verify po yung mga statement na nabanggit niya. Para lang po sigurado tayo dahil hindi po naniniwala basta-basta ang commission. Lalo na kung ang mga statement ay unverified or wala po, hindi po under oath. Kasi po as far as the commission is concerned, we would want to have the credible evidence or testimony with us para po magkaroon ng magandang case build-up. For authentication sa madaling salita. Attorney Osaka, meron pa ho bang mga karagdagang investigasyon na gagawin ng ICI dun sa mga bagong statement ng isa sa mga nagiging subject for hearing ng Senado, si Undersecretary Bernardo? As far as yung kay Undersecretary Bernardo is concerned po, na-imbita po siya dati. However, after nung pumunta po siya nagpadala po siya ng kanyang abogado at yung abogado nga po niya nag-submit ng letter niya galing po mismo kay former Yusek Bernardo. Sinasabi po na hindi po siya makakadalo sa ICI dahil po sa kanyang application as state witness na kung saan po nakalagay sa batas na confidential po yung matter unless there's a authority coming from the DOJ. So, kung papatawag pa siya muli, una muna, may interest pa ho kaya? May plano ho bang siya imbestigahan muli o hayaan na ito sa ombudsman? Wala po. Kasi po, sinabi nga po ng batas na as far as his application is witness for state witness is concerned, ano po yan confidential po under
Republic Act 6981 po, if I'm not mistaken, kung saan po nakalagay confidential po ang mga proceedings at information that is being tackled during that Witness Protection Program application. So, wala na yun, nasa batas po. So, yung po yata yung sinasabi nila. So, we have to abide by what is provided for in the law. Okay, last question na lang. Marami talagang interesadong marinig kung kailan magkakaroon ng live streaming ang mga investigasyon sa ICI. Mapafinalize ko kaya ito sa lalong madaling panahon, Attorney Osaka? Opo, minamadali lang po talaga namin yan. We will make the announcement soon. Yung mga equipment yung gagamitin for live streaming, ano po? Pati po yung mga equipment for live streaming, gagawa na lang po namin ng paraan yan. In the meantime po, kung wala man. No? Sa ngayon naman po, meron po kami nagagamit na equipment. And that can be used if ever po. Ayun. So siguro sa darating na baka sa susunod, Desyembre, makita natin sa live streaming investigation ninyo, Attorney. Yes. Hintayin po muna natin ma-approvean yung rules which is coming soon. Thank you sa inyo, Attorney Osaka. Sa ulitin po, sir. Maraming salamat po sa inyong pagpapa-unlock sa panayam ito. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Salamat. Si Executive Director ng Independent Commission for Infrastructure, Attorney Brian Kitosaka, yung mga ang napakinggan, mga kapuso.